Tuturo tayo sa monitor kasi yung meron din tayo dyan. Kung gusto nyo gawin dito, pwede din. At dito rin sa shop ko. Habang inaayos po, habang hinahanap po ni Brother Peter yung ating kakantahin, wini-welcome po natin ngayong gabi ang ating dalawang kabataan dito. Anong pangalan ninyo? Si Aldrin at si Mike po. Si Aldrin at si Mike. At saka siyempre ang ating liturgist, si Brother Joshua. Ayan, salamat po. Pakilakas po. Who did that make this heart adore you? Hope of life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Enjoy limited time offers on the most comfortable shoes today. Save even more with the best brand deals with free shipping. The
bukod ng lalaki. O Panginoon, namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Pinupuri namin kayo kasi salamatan sa amin nito. Panginoon Diyos na pangyarihan sa lahat. Pinupuri po kami sa biyaya na pagkakat namin sa pang-araw-araw, lalo na sa araw nito. Panginoon, maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng lusog at kalakasan sa araw nito. At maraming salamat po, Panginoon, na nagkatipid-tipid kami dito sa inyong sampalaya para pagpurihin kayo, Panginoon. Yes, Panginoon, dinadala ko po ang pagkapilan namin na wala kami sa sampahan niyo. Mga po ay gabayan sila, ingatan sa pagtahak nila sa iba't na ito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin ang prayer meeting or ngayong gabi ito, mga po ay magamit namin ang inyong salita at tumatak ito sa aming puso at isipan ng Panginoon. Panginoon, mga po ay gabayan po ang magbibigay ng sabi sa inyo. Mga po ay hawakan niyo po siya at bigyan niyo po siya ng talino at wisdom para ibigay niyo mga salita. Lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dadaan na sino po gusto magpasalamat? saan natin umpisahan. Kanina po natin Good evening lahat sa atin. Magandang gabi sa atin lahat. At ako'y lubos na lubos salamat sa Panginoon at binigyan naman ako ng pagkakataon sa pagkakalo sa ating gawain ngayon. Binigyan naman ng kalakasan araw at gabi. Talaga sa trabaho ko. Ramdam po ang kanyang presensya sa akin. Lagi na naman pinagabayan. Nalayo ako sa peligro sa aking trabaho. Kahit tutuloy yung tulog ko, parang tulog man, nakaka-rego ko naman ng kalakasan ko. Yung mga iba na-miss ko sa lumahan. Salamat sa gabay sa bagong gabi. Mahirap ang gabi ng biyahe. Pero ginagabayan pa rin niya po. May mga lugar na talagang napakalayo at bundok. Sabi ko, kasama ko lagi ang Panginoon. Maraming salamat sa gabi ito. Thank you. Pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay Papasalamat po ako sa Diyos dahil muli nandito na naman tayong lahat ngayong gabi. Thank you Lord dahil meron tayong mga bagong kasama ngayon, mga kapatid natin. At karamihan ngayong gabi ay kabataan. Ano? Kita mo, dati na pag nagmi-meeting kami dito, puro mga matatanda Ha? Bibihira lang yung mga kabataan Kaya natutuwa kami pag nandito si Joshua. Nandito si CJ, nandito si Aldrin, si Mike, si Joy, si Myla. Ayun, mga bagets yung mga yan, mga kabataan natin. Tayo mga forgets na. Hindi naman. Pero nakakatuwa pag marami ang mga kabataan. Sana madagdagan pa kayo At of course, nagpapasalamat din tayo kasi si Kuya Darien, bihira din natin yan nakakasama Mabuti na lang Kuya Darien na day off mo ba ngayon? Wala kang driving, Oo. At of course, si Ana din. Kumusta ka na, Ana? Masama pa ba ang pakiramdam mo? O, ipapanalangin natin sa Panginoon yan. Siyempre, si Nanay Rosie, laging nandiyan, at si Nanay Sandra. Maraming salamat po. Of course, si Elder Flory and Elder Teka. Yan, salamat po.
Siyempre, Brother Tomas, Brother Peter, kanina po silang dalawa talagang maaga dito sa church. Oo. Dumating ako, nandito na po silang dalawa. So, purihin ng Panginoon sa gabing ito, salamat at tayo ay patuloy niyang iniingatan na makarating tayo dito sa church, no? Amen. O, ikaw naman, ano pangalan mo? Mai. Kasi ako, ano magpapasalamat? Magandang gabi po sa atin lahat. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binibigyan niyang lakas sa akin sa araw-araw. Yun. Salamat po. Mahihain ng dalawang bata. Adri. Saan ka nung pinagpapasalamat mo? Leia ka. Magpasalamat nandito ko ngayong gabi. Ano, saan ba kayo nakatira pala? Yung microphone na. Sa Timar. Sapit lang, ano? Diyan siya po kung nagtatrabaho. Sa junk shop. Okay. Magkasama kayo dalawa. Thank you, no? At sana pagka maluwag ang inyong schedule, wala kayong mga trabaho, makarating ulit at makasama namin kayo dalawa. Pagsagin lang sila. At magsama pa kayo ng mga kaibigan nyo. Hindi problema. Salamat sa inyo. Elder Paulo. Kasi Elder Glory laging may ano. To God be the glory po. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muling niya tayong pinagtipon. Yun nga po ang sabi, namimiss natin ang bawat isa. Si Dariel, si Ana, salamat sa Diyos sa presensya ng bawat isa. Kay Joshua at sa dalawang batang ito na talagang ang Panginoon ang nagpapunta sa kanila. Oo, binigyan sila ng Panginoon ng pusong masunurin. Tinundungan namin si Joshua. Sirado ang kanilang bahay. Papasalamat ako sa Panginoon. Ang batang ito ay may pusa para sa gawain ng... Kasi bihira yan sa mga kabataan din. Yung talaga nagpupusa at yung iba ang hirap din akayin. Pero pag sa ibang mga bagay, madali. Ganun talaga eh. Pero pag sa gawain ng Panginoon, hirap. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa patuloy na proteksyon na binibigay niya. Alam naman natin ang panahon ngayon napakapanganib. Walang katiyakan. Salamat sa Panginoon. Yun na nga, yung hindi mo alam kung ano ang darating. Hindi mo alam kung ano ang darating na sa araw na darating. Pero, ang sigurado lang po, ang Panginoon ang may hawak ng ating. Malaking bagay na po yun, makaraos tayo. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Amen. Sa pangalan nito, si Ate Rosie. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil marami-rami tayo ngayon. Dahil manalagay sa atin yung mga kabataan. So, salamat sa Panginoon. Niloob niya talaga yung mga kabataan ngayon na niloob ni Lord na makarating rin dito para makapakinig rin sa kanyang banal na salita. Salamat din ako sa Panginoon dahil sa araw-araw na binibigay niya sa akin ng lakas at pag-provide niya sa aming mga pangailangan sa aking pamilya. Kahit malayo man sila, pero sa Panginoon walang distansya. Lubos talaga ako nagpasalamat sa Panginoon kasi ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho dito sa Maynila. Isa, pero kasama ko ang Panginoon.
Hindi ako nahiya sa paglakad-lakad kasi kailangan talaga na magtrabaho. Ay, wala rin akong tinapusan sa pag-aaral, pero salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng lakas loob, hindi ako mahiya sa anak buhay ko. Yung unang-una doon sa Puerto, hindi ako nahiya ng may bahay magtatanong, "Ate, nagpapalabaw po kayo? Nagpapalansa po kayo?" Naglilinis rin ako ng bahay. Ay sabi niya, "Sige, bigyan ka namin ng trabaho." Sa bandang huli, na nakadakad sa Puerto, napapunta na ako dito sa Manila dahil sa tagal ng tanong-tanong ko na, "Ate, nagpapalabaw kayo, nagpapalansa?" Hindi namin yan kailangan. Ang anak ko doon sa Merites Complex. Pwede ba ikaw na lang mag-alaga sa mga apo ko nga 3? Kaya napapunta ako dito sa Manila kasi sabi niya, dali ka sa Chile kasi yung mga apo ko para may magbantay. Hindi ako nakasama sa Chile dahil ako na-registered. Kasi noong panahon hindi na-register ako. Yun, hindi stricto kasi. Kaya napapunta ako dito sa Manila dahil rin sana ako sa Chile. Ngayon, sa bandang huli na hindi ako makasama kasi hinahanap ko ang simbahan. Kahit saan ako magtatrabaho, itong simbahan talaga ang meron akong hinahanap dahil sanay talaga ako sa amin, sa Negros na magsisimba bawat linggo. So, salamat naman sa Diyos, hindi ako pinapabayaan ng Diyos kahit hindi ako nakasama sa Chile. Pero dito sa Manila, naglakas loob ko rin na binigyan ako ni Lord ng lakas loob na hindi ako mahiya. Nagsimba rin ako dito. Si Nanay Opel noon ang number 1 ko na kaibigan dito sa church. Kung anong ginagawa niya dito, tulong-tulong ako. Tapos sa bandang huli, tinulungan niya rin ako na rekomenda niya ako sa pinagtrabahoan niya. So, salamat sa Panginoon. Pag mahal mo ang isang tao, mahal ka rin. Kaya, hindi ko sukat akalain na sa akin ni Nanay Opel iiwan ang trabaho niya kasi may kapatid siya. Sa akin pinag-iwan niya. So, kaya dito, kahit hindi man ako nakadala sa Chile, dito ako pala sa simbahan, iba't ilagay ni Lord. So, 13 years ako dito. So, habang dito ako sa church, salamat sa Diyos, nagbili lang ako ng dyaryo diyan sa labas. Nagbasa-basa ako, nakita ko yung may nagtuturo ng massage. Pinuntahan ko talaga kung saan banda yun. Kaya nakapag-aral ako noon ngayon, kila Ate Amy, nagtrabaho rin ako noong 2004 pa habang dito ako simbahan. Habang dito ako simbahan, noon rin ako kila Ate Amy, niram ako ng 3 araw pagka nag-pulis. Pauwi na ako dito dahil pre-meeting. Kaya salamat sa Panginoon na hanggang ngayon, salamat sa Diyos ang mga biyaya. Pinuprovide niya sa atin lahat. Pag-ubinig ako sa simbahan dahil sa trabaho na binigay ni Lord sa akin. So, kailangan hindi tayo mahiya sa paggawa ng mabuti dahil si Lord nag-guide sa atin. Kasi mahiya lang tayo kung naggagawa tayo ng masama. Yun ang sinachallenge ko sa mga young people na si Lord talaga basta dyan sa atin, huwag tayo mahiya. So, salamat kay Lord talaga. Yes, amen. Ana. Papasalamat po sa Panginoon dahil nandito naman po ako. Nag-finger suspend yan makakalating po. Na-operahan po ako. May sabihin lang po.
Nagpapasalamat po sa Panginoon. Dahil may good news, may bad news po. Dahil yung pong biopsy ko po, itong huli, ano po, nakita po may biniyak po yung kasi. Tapos nakita ako ng stage 1 cancer po yung nasa loob po. May tumor po ako sa matris. Yun po ang ano mo. Kaya po, salamat sa Diyos dahil nasa loob po siya. Sabi po ng doktor sa akin, pumunta ako ng Monday. Tapos, ang sabi niya, kailangan po magpa-CT scan kasi baka daw po may kumalat o may naiwan. Pag daw po may kumalat o may naiwan, opera ulit ako. Pero sabi naman po ng doktor, ipag-pray na tiwala lang sa Panginoon na wala, kailangan po talaga ng CT scan. Kaya kailangan po may CT scan sa chest at sa stomach po. Bali dalawa po yung wala naman po sinabi mag-chemo muna ako, mag-chemo na o mag-radiation. Kaya kailangan po talaga ng CT scan po ako sa lalong madaling panahon po. Kasi sa series po, February pa po ang schedule ko, kaya hindi po pwedeng patagalin. Kailangan po ngayon po week na po, kaya sa sumunod po. Yung mga doktor. Pagpasalamat din po sa Panginoon dahil yung ni Mark, umuusad po, nagiging maayos po yung na. So, kahit pa paano, kahit mahirap. Salamat po sa Panginoon. Dahil natin pa rin, natin siya. Hindi niya kong pinagpapalaan. Hindi po, salamat po. Yung mga pangyayari sa buhay natin ay isa lang yan sa mga pagsubok ng Panginoon. At alam ko naman na pag nasa kanya ka, hindi ka talaga niya paubayaan. Ang lahat na bagay, ang lahat sa mundo-mundo. Silang talaga may karapatan ng anong gusto niyang gawin para sa atin. Kaya huwag na tayo maaari sa kanya. Kaya ako lang tayo palagi sa kanya. Yun lang. Okay, next. Si Mayla Joy. Ay, sige ako na. Magandang kasi po. Yun po, pasasalamat ko lang po sa Panginoon nakaraang linggo. Ligtas po yung biyahe papunta po dito galing sa yun nga po, napasaya na naman po namin yung tatay namin na hindi, yung isa po kapatid na hindi umuwi, nasa Cavite. At least kahit po natin naman po yung mga anak ko. Tapos yung mga ako. Napasaya na namin po siya. Pang 63. Opo, umuwi po. So yun opo, saka yung girlfriend na inyong kasama. Yun. Magandang gabi po. Malakas po at nagpapasalamat po ako. Si Joshua. Uli ka na, Rebecca. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi maganda pa yung nangyari nung ito. Kasi ang ginawa ko doon, sinati ko na lang po yun at niyaya po sila din kumain. Tapos after po nun, umuwi na po agad ako sa bahay. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi yun po yung nangyari sa buhay ko. Meron pa po yung... Thank you, Lord. Napakabait ng Diyos. Blessing yan kay kapatid na Joshua dahil ang puso niya ay maganda na nagsishare din siya ng blessing na binibigay ng Panginoon. Salamat sa gabing ito at tayong muli ay nagsama-sama upang ating pasalamat.
31, 27 to 34. 27 to 34. Okay. Sabi ni Yahweh, darating ang panahon na paparamihin ko ang mga tao. Okay, 29. Pagdating ng panahong iyon, hindi na nila sasabihin, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Okay. 31 na tayo. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Yan po ang una nating pagbasa. At buksan naman po natin sa ating pangalawang pagbasa, Lucas 18, Lucas 18, 1 to